Hello! Welcome back sa aking channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. Doon pala sa mga gustong magpo-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, nag-healing, nagmamanifest. Gumagawa rin po kami ng ritual. So, kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa Guardian Star TV. So, simulan natin kung ano yung makikita nating message ngayon. The Strength, the Hangman, Ten of Pentacles in reverse. So, nakikita ko dito, naguguluhan ka ngayon. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. So, nakikita ko dito, posibleng nagkaroon ka ng problema sa dating naging karelasyon mo, nag-invest ka sa taong to. Ito yung nakikita ko dito. Yung iba, parte sa financial nila, yung pinagdadaanan nila ngayon. Ito yung nakikita ko na pinanghihinaan ka ng loob, nawawalan ka ng confidence dahil sa mga sunod-sunod na problemang dumarating sa buhay mo. Isa pa tong dating naging karelasyon mo sa nakikita ko dito, posibleng inutangan ka ng taong to or ibinigay mo yung lahat ng mga pangangailangan niya. Ngayon gusto mo nang kunin, kaya lang sa nakikita ko dito, nahihirapan ka dahil hindi na maibalik yung ininvest mo or binigay mo sa taong to. Ito yung nakikita ko dito na hindi mo alam kung paano ka ulit magsisimula. Ito yung sinasabi dito. Three of Swords, nakikita ko dito, pinagpalit ka sa isang third party situation. Ito yung nararanasan mo ngayon na naubos na nga lahat sa'yo. Pati itong taong to na imbes na makatulong sa'yo, sa nakikita ko, ito pa yung nagpahirap sa'yo. Ito yung sinasabi dito na lahat ng pinaghirapan mo, napunta lang sa taong to. Ito yung nakikita ko dito na hindi mo alam kung bakit ito yung pinaparanas sa'yo. Kasi sa nakikita ko dito, kine-question mo na pati yung universe dito na bakit lahat ng dumarating sa buhay mo, palagi kang niloloko. Ito yung sinasabi dito na kailangan mong i-release tong nagpapasakit sa'yo para makapag-move forward ka. Dahil sa nakikita ko, nagpo-focus ka sa mga negatibong bagay. Two of Wands, sa nakikita ko, kailangan mong mag-start ulit dahil sa nangyari sa inyo ng dating karelasyon mo or itong taong nanakit sa'yo. Sa nakikita ko, merong travel na magaganap sa'yo ngayong probably December or next year. Ito yung nakikita ko na posibleng lumipat ka ng ibang bansa or ibang lugar para magsimula ulit na buuhin yung sarili mo. Ito yung sinasabi dito. Kasi nagpo-focus ka ngayon sa financial mo at sa career mo eh. Hindi mo iniisip na itong taong to. Although nandun pa yung pain, kaya lang, sa nakikita ko dito, gusto mo nang makapagsimula, maibalik ulit yung lahat ng nawala sa'yo. Ito yung nakikita ko dito. Nine of Pentacles in reverse. Sa nakikita ko dito, hindi mo alam kung sinong tutulong sa'yo ngayon eh. Kung nag-a-apply ka ng trabaho or meron kang mga kailangang bayaran, sa nakikita ko dito, nahihirapan ka dahil posibleng itong naging karelasyon mo noon, ito yung pinoproblema mo. Ito yung nakikita ko dito na hindi mo alam kung saan napunta lahat ng pinundar mo. Dahil puro utang. Ito yung nakikita ko dito. Dahil siguro lahat ng luho ng taong to binigay mo. Kaya ngayon, wala na natira sa'yo eh. Kaya iniisip mo, hindi mo na alam kung ano pang mangyayari sa mga susunod na araw dahil baon na baon ka na sa utang eh. Kumbaga, lugmok na lugmok ka na dahil sa pagpapahirap ng taong to sa'yo.
Eight of Wands. Sa nakikita ko dito, maraming pagsubok ang pinagdaanan simula nung nakipagrelasyon ka sa taong to. Kailangan mong piliin yung sarili mo ngayon. Dahil sa nakikita ko dito, walang natira sa'yo eh. Puro pahirap ang binigay sa'yo ng taong to. Kumbaga, kamalasan. So ngayon, meron kang opportunity na magsimula ulit. Binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na piliin or i-align yung sarili mo. Dahil sa nakikita ko, wala kang lakas ng loob ngayon eh. Ang baba ng confidence mo dahil sa ginawa ng taong to sa'yo. So ngayon, sunod-sunod yung pagsubok na dumarating sa'yo, mga challenges. So kailangan, huwag ka mag-give up. Pilitin mo na makaya mo tong mga pinagdadaanan mo ngayon. Dahil sa nakikita ko, matatapos din to eh. Kung itong taong to, inilagay ka sa isang third party situation or pinagpalit ka sa third party, sinasabi dito na magkakaroon to ng hustisya. Mangyayari din sa taong to yung ginawa niya sa'yo. Makakarma din siya. So, wag mong isipin na itong mga pinagdadaanan mo, laging pahihirapan ka lang. Dahil may katapusan to eh. Ito yung sinasabi dito na kailangan mong pakinggan yung intuition mo. Hindi pa laging magwo-worry ka lang sa problema. Kailangan solusyonan mo ito. Ito yung sinasabi dito. Kasi may mga bagay na pinaparanas talaga sa yung universe para i-ready ka sa bagong paparating sa iyo. Ito yung sinasabi dito. Knight of Cups. Sa nakikita ko dito, meron taong handang magmahal sa iyo. Kaya lang hindi ka nakapokus dito dahil hindi mo na iniisip sa ngayon yan eh. Ito yung nakikita ko dito na gusto mong ibalik ulit yung mga pinansyal na nawala sa'yo, yung na-loss sa'yo. Ito yung nakikita ko dito. Pero sinasabi dito, wag mong hayaan na makulong ka sa dating sitwasyon mo. So magtingin tayo ng final message. Sa nakikita ko dito, meron kayong mga kadiling earth sign, air, fire, water, Ten of Cups. Sa nakikita ko dito, maraming opportunity darating sa'yo. Kung iyon ang iniisip mo na wala nang mangyayari sa buhay mo, meron. Maraming mag-o-offer sa'yo ng trabaho. Ito yung nakikita ko dito. Merong mga taong willing na tumulong sa'yo. At sa nakikita ko, kung iniisip mo na wala ka nang makikita pang magmamahal sa'yo, merong taong nandyan lang palagi sa'yo, nakasuporta. Hindi mo nakikita, pero sinasabi dito, tumingin ka lang sa paligid mo. Imbes na hanapin mo tong dating naging karelasyon mo or mag-antay ka sa wala, bakit hindi mo buksan yung sarili mo ulit sa ibang tao? Hindi mo kailangan magmadali. Pero deserve mo yung bagong taong magmamahal sa'yo. Ito yung sinasabi dito. Kailangan mong i-open yung sarili mo para makapagsimula ka ulit. Huwag ka mag-focus dun sa mga taong nagpapahirap sa'yo dahil sa nakikita ko, ito lang yung magpapapigil sa mga desisyon mo na gagawin eh. So ngayon, merong willing na ibigay yung cups niya sa'yo. Mahalin ka. Ibigay yung time na hindi mo naranasan doon sa dating naging karelasyon mo. Itong mga blessing na unti-unti nang dumarating sa'yo. Bigyan mo ng chance yung sarili mo na makita mo maging masaya ka. Huwag mong hayaan na mag-focus ka dun sa past mo. Ito yung sinasabi dito. So, kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag mong kalimutan mag-like at comment. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.